Amen. Hallelujah. Tayo naman po ngayon ay dadako sa patotoo po, pastora. Patotoo. Amen. Amen. Sino po ang unang magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos ng buhay sa gabi nito? Sino ang ating sino ba muna? Lalaki dyan. Ay, sino yan? Oo, diyan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang po itaas si Lord sa buhay ko sa araw-araw na protection na pinagkakalob niya. Araw-araw na buhay. Tsaka protection din po sa mga mahal kong pamilya ko sa Pilipinas. Anak ko sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagmamaneho ng motor araw-araw, sa pagpasok. Tsaka sa kalusugan po nila. Kalusugan din po natin dito sa bansang Saudi Arabia. Biyaya ni Lord at hindi tayo nagkakasakit na maski na sobrang init po sa panahon ngayon. Masalamat tayo kay Lord na binigyan niya tayo ng lakas lagi para magamit sa ating araw-araw na hanapbuhay. At saka yung mga wisdom din po lagi. Thank you din po kay Lord. Although minsan talagang iba yung atake ng kaaway. Pero nandiyan po lagi yung guidance ni Lord. At sinasama niya tayo para laging labanan at i-rebuke kung ano naman yung mga balak ng kaaway sa atin. At yun lang po, at sa Diyos lang po ang pinakamataas na papuri. Amen. Amen. Si Kuya Will nakasunod. Magandang gabi sa ating lahat. Tinataas ko po sa buhay ko yung Panginoon sa protection niya na binigay sa akin ng mga anak ko sa pang-araw-araw nilang pagsasakay ng tricycle. Yung tatlong babae ko, saka yung panganay ko na nagmumotor lagi. Saka sa kalakasan na binibigay niya sa pang-araw-araw sa trabaho. Kahit dalawang makina pinapaandar ko, lipat-lipat ako, kinakaya kahit na hindi. Saka sa protection, sa biyaya. Tapos, pasalamat ako dahil nawala na yung sakit ko. Amen. Praise Lord, the Lord. Lord. Pinag-pray ako ni Pastor Joel nung nakarasabi ko, paus ako na wala. Tama sabi niya, pinawala agad. Kaya nakakanta ako ng praise night. Salamat sa Diyos ng pagpapuri. Amen. Thank you, Lord. Salamat din sa Panginoon. Binibigay ko ang kataas-taasang pagpuri sa Kanya. Sa bawat kalakasan sa umagang binibigay niya. Amen. Sa pag-iingat niya at paggabay sa aking mga minamahal sa Pilipinas. At ibibigay niya sa akin ng pag-uwi sa Pilipinas upang magpahinga na sa paghanap ng pera. Trabaho lang tayo. Trabaho lang magpahinga tayo. Sa trabaho lang. Kaya sana matupad namin ni Pastor Joel na magkaroon ng munting United in Christ House of Glory Ministry doon sa Metro Manila. Amen. Amen. We claim it, Lord. At Amen. pasalamat sa lahat ng biyaya at tulong na binigay niya sa akin sa lahat ng panahon ko dito sa Saudi Arabia. Maraming salamat. Amen. Quezon City lang. Quezon City. Tandasura. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tandasura. Pasalamat din po ako kay Lord sa binigay niya sa akin ng protection sa araw-araw, sa aking trabaho at lalo na po sa aming parlor kahit na
hindi rin po kami pinabayaan. Nabigyan niya rin po kami ng customer araw-araw. Hindi rin kami masero. Kahit ilan lang kami. At pasalamat din ako kay Lord. Hanggang ngayon wala pa kami sahod. Amen. Hindi gaya noon, up to date yung sahod namin, 25, 26 dyan na. Pero ngayon wala pa. Pero pasalamat din ako kay Lord na hindi pa kami nagsahod ngayon. Pasalamat din po ako kay Lord sa protection na ibinigay niya sa aking anak sa pag-drive sa motor at sa trabaho niya. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Good evening po sa ating lahat. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw na paggising ko sa umaga na buhay pa tayo. At nagpapasalamat din ako na sa pag-iingat niya sa mga anak ko sa Pinas, lalo na yung may sakit na nakakapunta siyang mag-dialysis mag-isa ngayon sa awa ng Panginoon. So, at salamat din sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay na yun ang nagpapatatag sa amin sa pananampalataya sa Kanya. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ay, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kahit na wala pa akong trabaho for almost 1 month na, pero salamat pa rin sa umagang pagigising niya sa akin na panibagong buhay at protection din. Pero hindi ako nagwala ng tiwala sa Kanya na bigyan din ako ng trabaho. So sa Diyos lang pa ang papuri. Amen. Kasi pag may trabaho. Dito na lang ako kayo. Hindi ko makakit. Good evening sa lahat. Ako po nagpapasalamat na sa araw-araw namin binigyan kami ng magandang kalusugan at sa lahat na binigyan kami ng kahabang buhay at kahit nagtambay ako ngayon na 3 araw, pero binigay din ni Lord nga si Dudong bumalik na sa trabaho. Tuloy-tuloy na. Salamat sa mga taong nagdadasal kay Lord. Bumaling siya. Kasi akala ko na noon, pero pag ano ka talaga sa Panginoon, ito lang masasabi ko, God will never leave you alone. Amen. So, nagpasalamat ako nga maayos din siya kahit ano. At saka, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na yung anak ko tumino na. Praise God. Sa prayer. Kasi, tumino na, natablan din talaga. Walang imposible sa Diyos. At palagi na niyang sinasabi tuwing mag-uusap. Hindi ko naman siya tinatawagan araw-araw kasi baka ano siya. Tapos magtitext siya sa akin, sabi niya, Mama, bumalik na talaga ako sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Kaya pinagdasal ko talaga, humingi ako ng mga pray-over dito sa nila na tumino na talaga ng anak ko. Ang akong anak, matino naman, pero kanang ibig ko sabihin yung sa barkada niya, sige siyang inom, ayan, suindol, natatakot ako, baka after undat sa mga alat mo, yung mga bawal, ayun ang hindi ko talaga gustong mangyari. Sinabi ko na nga sa kanya, pag gawin mo yon na mawalaan kang mama, kasi hindi ko makaya yun. So, salamat naman nga, tumino na ang akong anak. At sana naman, may plano na siyang mag-asawa na siya. Sabi, matanda na eh. Oo. Ayaw pa talaga. Ayawan kung hindi pa daw dumating yung babaeng sa buhay niya. Pero okay lang nga. Oo, kasi 30.
36 na siya. So, Makapag-asawa na yan ay kasi ay gusto ko talagang mag-asawa nga. Makita ba na mo nga kami dalawa buhay pa. nagbago na siya, Oo. iba rin sila ni At Tim. ang, kahit hindi na siya mag-asawa, basta Lord, baguhin mo doon siya completely from head to foot. So, ang lahat, Panginoon, salamat. Glory to God, Panginoon. Glory to God. Amen. Magandang gabi sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa trabaho, sa guidance, tsaka sa mga tinuturo sa atin ng Lord na kung ano ba yung mga tama at dapat nating iwasan. At ako din ay nagpapasalamat kasi yung aking sumunod na kapatid graduate na ng Praise PCU. God. Nairaos na namin magkakapatid kasi 9 kami, nagtutulong-tulungan kasi kanya-kanya na yung pamilya. Ngayon, graduate na siya at ano kami, yung cycle namin, yung sumunod, tutulong sa sumunod. Ako, nakaraos na. Siya naman, bali, pang 5 ako, pang 4 siya. May 3 pa. Praise God din kasi kahit pa paano, kahit ganun na yung edad ng mga magulang namin, malakas pa rin sila. Wala rin silang iniinom na gamot. Tsaka hindi rin sila, awa ng Diyos, hindi naman sila, masaya naman sila sa mga kanya-kanyang buhay namin. Yun lang, maraming salamat sa Lord. Sa Diyos lang ang papuri. Amen. Amen. Hallelujah. Ako din mapasalamat natin, Panginoon. Dahil sa araw-araw na nasa daan ka, ang dami laging ano po, na maraming temptation sa daan eh. Lalo ng mga Saudi, pagka ikinat ka, talagang yung PC mo dapat, dapat mahaba. Ayun, pag kayo nakikita ko, nasa likutan ko na, maano ko sa inyo, pag alam ko na overtake, nagbibigyan ko na. Ayun. Isa rin din sa mga customer namin, yung mga customer na nagmamadali. Gusto akala nila, helicopter yung dala namin eh. Gusto nila pagtawag mo sa kanila, dapat segundo lang, nandiyan na yung order nilang gamot, may mga traffic pa eh. So, inawa naman ng Diyos, bibigyan tayo ng guidance ng Panginoon, naidadala naman natin ng ano. Dahil pag yung kausap mo galit, pagka binigay ko na yung gamot, na ano ba, yung pag nakita, Pilipini, parang nawawala yung galit nila. Lalo pag pinigay mo yung binatay mo sila, tapos nakangiti ka, ayun, kahit pinapagalitan ka na nila sa telephone, pag ibinigay mo yung sa kanila yung order nila, nakangiti ka pa rin. Nawawala yung galit nila eh. Kumbaga, papalitan mo ng huwag yung galit ka rin. So, pagka pinalta yung inanong sa kanila na ka pa rin, maayos ka pa rin, ginagalang mo pa rin sila bilang customer. Ngayon, nawawala yung galit, nakangiti sila pagka. So, nakakawala ng pagod pag ganun yung mga customer. Pero nasa po yun, kailangan na natin ng guidance kasi pag wala tayong guidance ng Holy Spirit hindi natin maiano yun sa isang tao. So kailangan araw-araw ay guided tayo ng Holy Spirit para yung makita nila sa atin, hindi yung kalaban, kumbaga yung Panginoong gusto makita sa buhay natin. At pangalawa, yung sa trabaho, sa family. Ako naman yung panganay ko nga, yung nakompleto na yung seaman book niya, saka yung passport. Hindi niya siya kasi nasabi kung kailan siya aalis. Sabi niya, dati lang yung tawag doon? Surprise daw, surprise. Ayun. Sabi niya, pag umuwi ka na, sige, pagpray natin sa Panginoon yan. Pero yun nga, bala ko na bakasyon ng November ito, tapos pagbalik ko, tatapusin ko lang yung kontrata by January 28. Titignan ko kung mag-i-stay pa rin ako nito o mag-i-exist na. Pero kasi, laging inisip ko lagi yung family. Kumbaga, ngayon magpapasko na naman. Kumbaga, marami kasing mga bagay-bagay na yung mga masasayang bagay na dapat nasa pamilya ka. Yun ang inisip ko lagi. Yun po. Sana pag-pray ko na matupad yun. Bigyan niyo pa ako ng kalakasan na
Yan sa Diyos lang po ang paborito. Amen. Yan si Pedarius. Tapos si Pastor na. Wala po pa ako ah. David. Sana pa, hindi ko natumating muna. Hello. Maraming salamat sa ating Panginoon. Naka-record lang naman tayo ngayon. Tayo ay ano tayo. May siya live. Tayo ay kahit na, ano yun ba yung parang pumunta-pumunta ka? Parang hirap tumayo eh. Wala eh, kailangan talaga dahil sa Panginoon. Nasa Panginoon to eh. Para sa ating po yung mga Bible study, ano parang bulog God, kailangan natin makareceive eh. Kundi mawawala tayo eh. Kundi mag-iiba yung ating pananaw na naman. Yung kailangan natin ito eh. At yung pinangat natin eh. Pagkain natin spiritual eh. Itong Word of God na magagaling sa ating Panginoon at tumadali sa ating mga pastor. Sa iyo po, pastora. Ayun. At pati yung sa work naman, medyo ang daming trabaho ngayon eh. Kasi nga yung sa naming kasama sa work, resign eh. Saudi. Sa kanila kasi, ang bilis mag-resign ka. Yung mga example no, ayaw nila ngayon, alis na agad sila. Kaya ang kawawa na iiwan, yung mga pobreng expat. Ganun nangyayari. Kaya mahirap. Sa kanila kasi ang dali lang eh. Sa atin, mahirap. Bago ka makalis, ang daming gagawin. Mag-iwa ka, tapos kailangan na maayos yung pag-alis mo, may 2 months ka ano. Sa kanila, pag ayaw nila, kasi na agad. Yan sa kanila. Ayun, medyo maraming trabaho. Tapos yung masama ko lang, may tamaran pa. Napapansin ko lang ko yung kilos. Sabi ko sa kanya, kahit ano sabi ko sa kanya, na gawin niya yun. Wala eh. Kung ano-ano ginagawa eh. Hindi mo na pagsabihan kasi ano eh. Kung gaya-gaya yan. Ayun, at least nandun yung ating patient. Kasi kung wala yun, baka wala tayo mag-burst. Ayun. Sana naman kasi kung ano eh, kung kaya ko at hindi ako makakaya ng mahal, okay lang. Saka yung alam yung ang kulang sa akin, yung hirap na nagrabihan. Saka yung ayoko rin yung bumaba ka na, tapos papaba ka ba. Parang hindi rin maganda. Pero dapat hindi matutunan yun eh. Yung papakumaba. Ito yung nangyari sa amin nung last, wala ko kayo dito, no? Wala sila eh. Yung last Friday namin practice. Medyo nagkaroon ng promotion kami kasi gawa ng ano. Na, actually, kaya nangyari yung kasi gawa ng ano. Yung nakikita ko, yung ano na yung UI, parang sila na yung gumagawa. Ewan ko lang kung naramdaman niyo yung Kuya Permins. Parang sila na. Parang gano'n. Ayun lang hindi natin nakikita eh. Nakita ko sa lately na parang hindi na to propose sa Panginoon, hindi gusto magkaroon ng showmanship dun sa mangyayaring event. Kaya sabi ko, mali. Saka yung napansin ko rin sa... Pero okay naman sa Pero Friday. tayo dito. Pero okay naman yung Friday. Okay naman siya Friday, pero honestly, may ako hinahanap na wala dun eh. Yung tipong, ako, naranasan ko lang si dati sa Loremi. Talagang pag nag-race night, andun yung nag-aalat, tapos, ano yung parang umangat na kayo? Nararamdaman parang umangat na kayo, diba nagtutumbahan na. Ayun ang hinahanap ko na wala, hindi ko nakita sa iba pa. Kasi nangyayari, parang nagkakaroon ng nagkakaroon ng competition. Nawawala yung sa Panginoon eh, isang doon at tutok. Pwede mong gawin niya kasi sa singing contest eh. Entertainment na. Entertainment. Ganun eh. Hindi na ano eh. sa Panginoon. Hindi po. Nararamdaman ko kasi iba yung lagay yung sa Panginoon eh. Na yung tipong yung dapat, kasi sa singing contest, pwede mong gawin yan. Pwede nga magpa-stick lang, paano. Tapos kung ano yung parang concert. Pero pagdating sa ganyan, dapat medyo wala. Hindi ka nagdamay yung talaga. Kailangan maramdaman mo yung presensya ng Panginoon. Yung tipong ang replace mo. Yung tipong nakapikit ka, tapos lumakanta ka, parang sa alapa. Kaya nung hindi ko nakita. Dun sa mga ibang na
Naranasan ko kasi ngayon eh. Kaya alam ko kung ano yung totoong pasok ngayon ako. Ayun na. Ayun, tapos sa pamilya natin. At least tama si Kuya. Kuya Francis. Nawal pa ako. Kuya Francis. Diba? Family first. Before anything else, diba? Kaya minsan kasi yung minsan, merong balakid na hindi ka makaalis. Minsan sa trabaho mo. Kaya yung todo ko. Ang hirap umalis kasi gawa ng walang gagawin ng trabaho ko. Pagbalik ko, tambak. Ano niyo ba pag umalis ako galing sa trabaho? Ano ba bakasyon ako? Makikita mo mga 3,000 emails hindi na mabasa. Pagkapasok ko, unahin ko, basahin ko lahat yun. Tapos hindi sa akin, dilipat ko na. Kaya paano matrabaho? Kaya ang ginagawa ko, nadala ko yung laptop ko sa bahay. Tapos naka-VPN ako. Para yung mga nabasa ko, pag hindi na, baba ko sa archive. Ayun. Pero mahirap. Ang sabi nga diba kasi yung, sa opisina kasi, ang kalaban mo doon, yung hindi yung lakas eh. Yung sobrang yung complicated. Complicated things sa high pressure pa. Lalo pag yung trabaho mo is yung talaga yung titignan. Medyo mahirap. Kailangan ating kalusugan malakas. Tapos ayun, sa family, ang ganda sa pamilya ko, okay naman sila ngayon. Tapos yung aming solar nakakabit na. Pero pala yung solar, ang solar pala, sa umaga, nag-aano siya ng solar, no? Sa gabi, kinukuha na yun, kinukuha ng mga appliances yung mga, ganun ginagawa. Tapos sa umaga, ganun ulit. Recycle na recycle. Pwede ubus na agad yun, ang palit naman nun, yung mismong kuryente mismo ng ginagawa. Ganun. Kaya ang katagdaan, makatagid ka. Ang muli na yung bill is 28,000. So, 28,000. Buti ngayon, sana hopefully yun, medyo bumaba na yun. Sana bumaba na, kasi kakakabit lang sa linggo pa lang eh. Sana bumaba na siya. Malaking bagay yun eh. Tapos yung sakyan namin, hindi naman siya digas, di kuryente rin. Kuryente rin. Di kuryente rin. Ayun ang magasto, i-charge mo sa Hindi naman, mas matipid nga eh. Punta ka ng SM eh. Yung lang doon. Walang bayad sa SM pa ngayon. Asap na, wala pang doon bayad. ang charge. Yung charge. Hindi mo lang doon, sa mall muna. Ganyan. Okay lang. BYD yung nabili namin sa kanya. At ayoko na yun, kasi China yun eh. Meron sa ibenta. Meron sa Jet tour? Na? Ano tatak? BYD. Kaya medyo pag yun, pag na gusto mo ibenta, hindi mo siya mabenta ng mahal kasi China. Hindi pa siya mga Mitsubishi, Toyota, yung mga kilala. Mabibili mo ng kung ano yung market value niya. Balikan mo Tesla. Ha? Tesla? Tesla sa atin. Saan ka doon, no? Wala ba Tesla sa atin? Wala pa. Kung meron, baka ilalang meron. Ayun. Ayun, sa atin po at lahat tayo dito yung masaya. Nag-enjoy tayo dito sa Saudi Arabia kahit medyo mainit, sobrang init. Dito tayo, magkakasama tayo pag Team Friday. Malaking bagay yun sa atin, para sa ating Panginoon. Kaya sa akin, thank you sa ating Panginoon dahil nandito yung aggressiveness natin sa salita ng Diyos para tayo tumibay sa Kanya. Yun lang po sa gusto ko po. Amen po. Pastor na. Pastor ba? Pastor na ba? Pastor. Oo, pastor. Ikaw na pas. Ayaw mo ba sa? Pagod pa eh. Ayaw mo ba yata? Kaya naman yun. Ay, wala pas. Ay, pindutin mo lang. Nag-assisig. Ano yung sulat? Huwag mong pipindit sa number. Sa item mo. Tama. 26 minutes, okay. Tama na, Pas? Yan. Amen. Lakas. Praise God. At salamat po sa Panginoong Diyos. Pakibuhay nga doon. Saan, Pas? Yan. Tapos pindot dito sa harap. Yan. Oh, ba't ganyan?
Pakita. Pakiyan mga pastor. Anyway, so dito na po tayo sa idudugtong po natin yung nakaraan nating tinalakay about sa mentoring. At yung vision dapat nga tuwing gawain, Friday, ilalagay po din natin yung slide niyan. Yung mission and vision kasi wala pa tayo na-print dito eh. Dapat dito yan, mission. Tapos dito yung vision. Meron to, boss. May post din yun na. Meron na. Ayan, so bali mabilis lang po yung natalakay na natin nung nakaraan. Nandito rin naman kayo lahat yata, no? So ayan, mentoring. So sabi dito, UICHDM vision. Basahin po natin ulit sabay-sabay. A victorious and glorious church ready for the coming of the Lord Jesus Christ, without spot and wrinkle, through the power of His Word, power and gift of the Holy Spirit, with all His prophecy. Amen. So yun po dapat mas maganda memorize po natin ito, no? May excel lang naman eh. Para pagka kahit nasa tayo nagpunta o may mga gawain, maalala po natin yung vision. Ano ba yung vision ng UICHDM? So, nais po dyan na sinasabi, di ba, na kailangan ready tayo. Na walang bayad ng karumihan, walang wrinkle, walang spot. So, at pangalawang pinupoint dito ay yung pag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen? So, at in-emphasize din po rito yung gift ng Holy Spirit. At may special emphasis on prophetic gift. So, kaya yun po, marami pong mga prophetic gift po tayo, no, na ay yung mga gift na binigay ng Holy Spirit. At yun po yung nagkaroon na rin tayo ng High School of Prophecy, teaching on prophecy. Amen? So yun po. At yung ating mission, sabay-sabay ulit nating basahin. 1, 2, 3. To minister the gospel of the Lord Jesus Christ, repentance, salvation, faith, prosperity, healing, and deliverance of all people, with special focus on welfare, church, communities, unified vision, to become a closer, united church, by God, ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:18-21. So, ito po ay yung kaya meron tayong mission kasi dahil doon sa vision. So, yun po, kaya yung pinakang sinasabi po dito ay kailangan yung po ating pag-share ng Word of God. At yan po, di ba, pagka may mga pumupuntang bago, pinapatanggap natin. So, una sa lahat, siyempre kailangan nilang yung repentance, tapos yung salvation na yun, at magkakaroon po tayo ng pananampalataya sa patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos o sa patuloy na pag-aaral. So kaya yun po yung mission na ating ginagawa, na tayo po ay nag-aakay ng mga bagong soul para sila ay dalhin palapit sa Panginoon into repentance at sila ay tumanggap sa Panginoon. Amen? So yan po, at ang ating iglesia ay nakapokus po doon sa pagre-reconcile. Yung mga tao po na kumbaga walang napakagulo ng buhay at masalimuot. So ito po ay nire-reconcile natin sa Panginoong Hesus. Inilalapit po sila. At kahit na po yung may mga tao, may mga away, mga problema, so kasama na rin po yun na inire-reconcile. Kaya yun po yung nais ng Panginoong Diyos. Yun po yung ating misyon na kailangan po na maipagkasundo yung mga nakikipaggalit sa Diyos o yung nakikipaggalit sa mga kapatiran, di ba? O yung nakikipaggalit sa kanyang asawa
So dapat may reconcile, may lapit sila sa Panginoong Diyos. At yun ay mangyayari dahil doon po sa pagsishare natin ng Word of God. Amen? At kapag tayo ay natuto, di ba, nandyan yung binabanggit na meron tayong mga gift. So magkakaroon din po ng mga healing and deliverance. Ayan po, dahil tayo po ay tinuruan at natuto sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya ito po yung ating mission na ang bawat mga bagong mga kapatiran ay sila po ay maturuan. Kagaya na sinabi ng Matthew 28 verse 18, 19 hanggang 20 ano po. Nasabi ng Panginoon Jesus doon ay turuan sila ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. So related po yan dyan. So yan po. Yan ang ating great commission. Amen? So dako na po tayo dito. Actually, nung nakaraan, ay nung nakaraan, apat-apat ginawa na lang, yung dati pala originally, 3, nakita ko yan eh. Kaya inayos ko rin. So, ang unang-una, mabilis na lang po, dahil natin ito. Yung unang core values natin ay, I am a true disciples. Sige nga po, sabay-sabay natin. I am a true disciples. So ito po yung unang-una sa ating core values. Ano po yung ibig sabihin ng yung nasa ilalim, yung naka-blue? Christ, likeness, and multiplying ministry. So, ibig sabihin, yun po yung unang-una, I am a true disciple. Kaya kung ikaw ay true disciple, ay magpo-produce ka ng mga disciple rin po. Amen? Multiplying disciples. So, yan po. Amen? At pangalawa, called by the vision. Ayan, nabasa na natin yung ating vision. So, kung tayo ay may kabigatan o meron tayong gusto tumulong sa church, ay dapat alam po natin yung vision ng church ng UICHGM na dapat tayo ay talagang ready sa pagdating ng Panginoong Hesus. Baka mamaya dumating na yung Panginoon ay meron ka pang mga ginagawang hindi magandang bagay o kakarnalan. So dapat ready po talaga tayo dahil ito yung ating vision ng UICHGM. So I quote by the vision, o I am quote by the vision dahil talagang tinatayuan ko yung kung ano yung nakasulat sa ating vision, kung ano yung sinasabi ng vision. Talagang pinapanatili ko na nandun yung nakatayo ako doon sa katuwiran, kabanalan ng Diyos. So ibig sabihin, kahit dumating ang Panginoong Hesus, makikita na planchado, walang kulubot, di ba? So dapat tayong lahat po ganun, I am ready for the coming of Christ. Hello po, quote by the vision. So sabi dyan, ano yan? Pakiulit natin. Understand, live, and transmit the vision. So, kailangan naunawaan po natin yung kaya pinaliwanag ko kanina at saka nung nakaraan linggo. So, siguro pag mga 3 paliwanag na yan, tandaan nyo na. Di ba ba? So, kailangan yung vision natin, pagdating ni Jesus, ready tayo. Tayo ay mararapture. Pag hindi, mayroon kang kulubot, mayroon mga tuldok-tuldok yan, ay may iwan ka, makakaranas ka ng matinding pagsubok ng tribulation. Gusto niyo ba yun? Hindi po. So mahirap yun.